Alam mo, sa totoo lang, mga kadidi sa buong mundo, magprangkahan tayo. Si FLM, kahit na balibalik ta rin mong sitwasyon, wala man siyang inagrabyado na may hirap eh. Wala man siya inagrabyado na mga tao. Yung sasabihin na ninakawan ni FLM ang kabanang bayan, wala naman. Dapat lang, sa totoo lang, ang batikusin dyan, yung mga media na bias, na inggitiro. Trillanes dapat ang kasuhan nila. Tama naman. Si Trillanes ang dapat ikulong, torturin dan. Kulatahin ang pulo ng Armalite, dugsangin. Yun ang dapat niyan kay Trillanes. Yan si wala. Alam mo, mga kadidi sa buong mundo, manggusin man yan, o manggusin man ang pangalan ni FLM or FLM Marcos man yan, walang ano yan, walang problema yan. As long as nakakatulong ka sa Hindi palusot sa kaso si NCRPO Chief Major General Debold Sinas. Iliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kahit nananatili sa pwesto ang general, kailangan pa rin niyang harapin ang mga nakasampang reklamo. Ayon kay Roque, dahil nasa piskalya na ang reklamo, walang ibang dapat gawin si General Sinas kundi pagtanggol ang kanyang sarili. Ang NCRPO Chief ay kinastigo dahil sa paglabag sa quarantine protocol na magdiwang ito ng kanyang kaarawan noong May 8 sa pamamagitan ng tinatawag na manyanita. Sa kabila nito, nagpasya pa naman ang Pangulong Rodrigo Duterte na panatilihin sa pwesto si Sinas dahil na rin sa rekomendasyon ng kanyang mga superior. Binigyan diin ng dating Health Secretary ng prospective next wave ng coronavirus disease ay magiging crucial. Ano man ang ordinal number nito. Gate ni dating DOH Secretary Dr. Esperanza Icasas Cabral, ano man ang gamitin na bilang sa paglalarawan sa susunod na stage wave ng COVID-19 ay isa lang itong terminolohiya. Mababatid po na sa pagdinig ng Senate Committee on the Whole, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na kasalukuyang nakakaranas na ang bansa ng second wave of COVID-19 infection. Batay na binawi niya ito kahapon. Oy, binawi na. Laban-laban, bawi-bawi lang pala ito. Ito rin ang dahilan kung bakit nag-react ang ilang mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas at maging ang Malacanang ay pinasinungalingan ang naturang claim ng kalihim. Bakit ikaw yung health secretary? Tapos ganun yung magiging pahayag mo. Nakabawas na naman to sa pogi points niya. Pogi ba? Oo. Ang dami na ngang, di ba, mga senador nga, medyo bad shot na sa kanya. Tapos may ganito pang pahayag. Mas nadagdagan pa. Oo, pero para kay Cabral, ang ordinal number naman ng kasalukuyang wave ay hindi mahalaga. Sa halip ang tsansa ng pag-usbong ng susunod na wave ang importante at dapat pagtuunan umano ng pansin. Pag-usapan natin yung pagiging magkaibigan ni na Yulin Marcos at Epa Año-Nuevo. Ito pa lang si Epa Año-Nuevo at itong si Yulin Marcos ay dati silang magkasama sa mga programa. Katulad na lamang yung pagsagawa nila ng Optimum Eye Care Program na ginanap sa Camp Crame noong 2017. Kung di tayo nagkakamali, November po yon. At halos lahat, naging matagumpay yung programa doon. At talagang magkasundo. At magkaibigan itong si Epa Año-Nuevo at itong si Yulin Marcos. At nakiusap pa nga tayo, nakiusap pa nga siya kay FLM na sabihin doon sa optical program, itong Optimum Eye Care Program na ginanap sa Camp Crame na halos 116,000 na mga eyeglasses ang ipinamigay doon sa kanilang programa doon sa Camp Crame. At ang sabi nga ni Epa at ni Yulin Marcos na tinatawag pa nga ni FLM na pisan ay
kinausap niya si FLM na maari bang sabihin mo sa iyong speech na nag-donate kami ng pera, nag-donate ako ng 10 milyon sa ating programa na yan? Kaya nga mga kaibigan, mamaya kayo pong humusga, tatalakay natin kung paano ba bumaliktad si Yulin Marcos laban kay FLM na sinampahan siya ng reklamong name dropping o yung paggamit ng apelyidong Marcos. May magkaibigan naman pala itong tatlo, si Erpa Año at itong si Yulin Marcos. Bakit na nagkagalit sila? Ano ba ang nangyari? Bakit ba nagalit itong si Yulin Marcos kay FLM at nagsampa ito ng reklamo sa National Bureau of Investigation kung kailan naman si FLM ay nakahold doon? Hindi po ba nakapagtataka lang para sa akin na madalas tawagin ni FLM si Yulin Marcos na pinsan at sinabi din doon ni FLM sa kanyang speech na talagang malaki ang respeto niya kay Epa Año Nuevo na magkaibigan sila at gano'n na lamang yung kanilang pagtuturingan. Kung kaya't nagtataka po tayo kung bakit bumaliktad itong si Yulin Marcos na sinasabing pinsan nga ni Francis Leo Marcos. Ang pahayag ni FLM at sinabi nga niya na nagbigay si Yulin Marcos ng 10 million doon sa iCare program na yon, pero hindi naman talaga nagbigay ng 10 milyon. Bagkus nakiusap lang ito si Yulin Marcos kay FLM para sumikat naman na malaman ng tao na nagbigay siya ng 10 milyong piso, pero wala naman. Nakapagtataka naman ho, bakit magkakaibigan sila, pumunta pa nga sila sa Ilocos noon, talaga namang matindi yung kanilang pagsamahan, bakit naman bigla na lang lumabas itong si Yulin Marcos at kinakalaban itong si FLM at nagsampa pa ng kaso? At maging itong si Erpa Año Nuevo ay nagsasalita rin laban kay FLM na sinasabi nga ni FLM nung siya ay nandoon sa Midas Hotel, nung siya ay naglalaro pa sa casino, ay nakiusap itong si Erpa Año Nuevo na bigyan sila ng mga kwarto doon at ipakilala doon sa management na siya ay isang businessman. Pero marami yung nagtataka at bakit ngayon lamang lumutang itong si Yulin Marcos para ireklamo si FLM sa NBI at sinasabi nitong naninindrop ang kanyang pangalan. Kung talagang naninindrop yung kanyang pangalan, sana noon pang 2017 ay inireklamo na nito si Francis Leo Marcos ng paggamit ng kanyang pangalan. At bakit pumapayag ito na tawagin siya ni FLM na pinsan? Bakit ngayon lamang siya lumabas at magreklamo laban kay FLM na sinasabing ginagamit yung kanyang pangalan ni FLM? Hindi po ba't mukhang close na close itong dalawang ito? Si Yulin sipin mo, nagpapalitan sila ng comment dun sa social media, kaya doon natin makikita kung gaano po silang ka-close. Tapos, basta na lamang lumabas itong si Yulin Marcos noong detain si Francis Leo Marcos sa NBI. Ayan ho siya, makikita nyo siya sa screen, no? Sa TV screen. Yan po si Yulin Marcos.
Siya po yung nagtatanong sa NBI na bakit Francis Leo Marcos ang name ni FLM. Ay sinagot naman po dyan ni FLM na siya FLM, Sheikh Francis Leo Marcos sapagkat yan ang binigay na pangalan ng kanyang mother na buhay na buhay. Hindi po ba, kayo na po ang musga, mga kaibigan, kung ano po ba ang motibo nitong si Yulin Marcos kung bakit ngayon lang ito lumutang at nireklamo itong si Francis Leo Marcos na kasalukuyang may kinakaharap na problema? Ito namang binabanggit ni Frank Drilon tungkol naman sa PhilHealth. Sinasabi niya kahapon sa headline, parang sinasabi niya na may corruption na naman dyan sa PhilHealth. Bakit naman 8,150 ang babayaran ng PhilHealth sa bawat test ng isang pasyente? Anong overprice ito? Samantala daw yung Red Cross, parang 4,000 lang ang gastos. Dalit sabi, hindi natin tinatanggal kay Senador Drilon yung magbigay ka ng pahayag na you will raise an issue on the aspect of corruption. Maganda nga yun. Pero ang problema, hindi mo muna tinanong ang PhilHealth. Kung totoo na nagbayad na ba tayo ng 1,000 o 8,150? Kasi mga unang mong salita, para bagang kaya bayad ng kanya kalaki. Tayo, unlike Drilon, tinawagan po natin si General Morales, yung head ng PhilHealth. Si Brigadier General Ricardo Morales. Tinanong natin sa kanya. Sabi po sa akin, unang-una, hindi naman po tayo nagbayad pa ng 8,150 kahit sa anong ospital. You see, hindi pa pala nagbabayad. Pangalawa, sabi niya, pag tayo po'y siningil ng ospital, ay hindi naman tayo basta magbabayad kasi pag siningil tayo ng ospital, kasama lahat yung pasyente. Ang gastos sa doktor, gastos sa gamot, excuse me, gastos sa pag-stay niya sa ospital. Kasama na doon yung test. Iyan po ay sinusuri natin. Pag halimbawa nilagay nila 8,150 para sa test, abay tatanungin po natin ng ospital, bakit 8,150? Yan bang testing kit na ginamit mo? Donated ba yan? O binili mo? Tanong ko naman sa kanya, paano mo naman lamang kung donated yan o hindi? Paano kung binola ka? Ay, hindi po pwede, sabi niya. Kasi, pag sinabi niyang donated, walang problema. Sabihin ko kagad, donated pala, bakit 8,950? Dapat walang bayad. Kung sabihin mo naman na binili, ay hihingihan kita ng mga resibo. Saan mo ba binili yan? Nasaan ba yung mga resibo, yung mga invoices mo dyan? Kailangan, you have to prove na dapat kitang bayaran. Sapagkat ang COA, napaka-stricto, hindi po pwede yung ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, magbigay ka ng pahayag kasi. Sabi niya, na-interview na ako ng mga radyo. Nako, sabi ko, huwag kang umasa masyado sa interview. Kasi, yung interviews ko minsan,
na out of context ka dyan. Kung minsan, baka hindi masyadong narinig yung sinabi mo, nababago yung report. Gumawa nga ako ng written statements, and he did. Pinadalan po tayo ng written statement ni General Morales. Ito ang sabi niya. The figure 8,150 pesos per test was based on data collected before April 1, 2020, when there was very limited testing capacity in the country and only one facility, RITM, processing the collected specimen. It applied to test materials directly it applied to test material directly purchased by the hospital. In fact, sabi niya, the lowest figure published is 2,170 pesos for those utilizing donated testing kits. Madalit sabi, yung pong 8,150, yun daw, nung unang sigwada pa yon, nung wala pa masyadong mga limitado pa yung testing capacity natin. Katunayan nga daw, yung unang figure nila ay 2,170. At sinasabi niya, hanggang ngayon po, to date, no single COVID test has been paid by PhilHealth except those being performed by the Philippine Red Cross. Ang binabayaran lang natin, yung sa Philippine Red Cross na sila gumawa ng testing. At ang singil nila doon, mga 4,000 lang. Hindi yung 8,050. And as more COVID-19 related medicines and medical supplies become more available, the price of testing is going to decline. Sabi ni General Morales. And PhilHealth is constantly monitoring this trend and will soon release a new COVID-19 test rate by next week. Yun. Madalit sabi, yung pong nilikha ng mga payag ni Frank Trilon, lumikha na naman ng kagulumihanan yun dahil sabi niya, okay na naman, may corruption na naman. Bago kasi kayo maglalabas, kunin niyo muna. Kadali naman tawagan. Totoo ba yan? Ano ba yan? Bakit ganyan yan? O so kung napaliwanagan ka, hindi ka magsasalita ng ganon. Pero ang sinasabi natin, be sure you have your facts straight so that it will not create panic at impression na mali ang ginagawa ng isang ahensya ng gobyerno. Ano pa bang nakalagay? Meron nga palang binanggit po rito si Jerome Morales. Ito sa kapakanan ng mga nakikinig natin. Due to global shortage of testing kits, dahil daw po sa kakulangan ng testing kits and limitation in local capacity for testing based on Department of Health Memorandum 0020-0180, only the following shall be granted free test. Ito lang po daw mga sumusunod ang bibigyan ng libre ng test. In other words, hindi ka magbabayad. Yun daw pong mga patients or health workers with severe critical symptoms relevant to history of travel contact. Yun din mga pasyente or health workers with mild symptoms, relevant history of travel contact and considered vulnerable. Patients or healthcare workers with mild symptoms, relevant history of travel and contact. Yung mga pasyente, healthcare with no symptoms but relevant history of travel contact. So madaling sabi, hindi basta wala ka namang sintomas, wala ka namang history may contact, tapos magpapalagay ka na, magpapa-COVID test ka. Bakit ka pa nagpa-COVID test? Wala ka naman palang dapat dahilan para, ba't nga naman babayaran? Hindi babayaran ng PhilHealth yun. Kailangan merong
basis. Symptomatic. Makikita. Meron kang mga sintomas na taas lagnat mo, meron kang sipon, meron kang ubo, o nagtatai ka. Tapos, meron kang history na nagkaroon ka ng contact sa may sakit, ng COVID. Yun lang ang mga babayaran. Kung hindi, otherwise, hindi ka babayaran. Kahit nagpa-test ka. Kahit maningil ang ospital, hindi babayaran ng PhilHealth. Yun po ang sinasabi ng